Ito ay ang kwento ni Ballerina Cappuccina, ang isinumpang balerina sa isang maliit na bayan na puno ng musika at mga pangarap. May isang balerina na ang pangalan ay Sabrina. Maganda at talentado si Sabrina. Hinahangaan ng lahat ang kanyang sayaw. Mahalaga sa kanya ang pagiging perpekto higit sa lahat. Hindi siya tumutulong sa mga gawaing bahay dahil oras ang inuubos niya sa pagtitig sa salamin, pinakikintab ang mga sapatos, at tinitiyak na maayos ang kanyang damit. Si Sabrina at ang kanyang ina ay nakatira sa isang maliit na bahay sa eskinita. At walang bagay na higit niyang iniibig kundi ang kanyang cappuccino bago ang kanyang ensayo sa ballet. At kapag hindi ito nakahanda sa umaga, siya ay nagagalit sa kanyang butihing ina. Walang sawang daladala ng kanyang ina ang kanyang mga gamit patungo sa studio araw-araw. Sabrina, siya ba ang iyong ina? Palagi kanyang hinahatid. Mukhang napakabait niya. Ina? Hindi ko siya ina. Siya ay isa lamang naming katulong at marami kami niyan. Habang ikinahihiya ni Sabrina ang kanyang ina, walang tigil itong nagsisikap at kumakayod para maibigay ang lahat ng kanyang kailangan. Isang araw, inaya ni Sabrina ang kanyang ina sa bayan. Ipinakiusap niyang bilhan siya ng mamahaling damit dahil kailangan daw niya ito para sa isang paligsahan. Ngunit ang damit na ito ay sobra ang halaga para sa ating ipon. Ang iyong talento ang magpapatingkad sa iyo, hindi ang halaga ng iyong kasuotan. Pero ina, paligsahan ito. Nais kong mangibabaw sa lahat at itong bestida ang talagang kailangan ko. O sige anak, titingnan ko kung ano ang magagawa ko. Walang sinayang na oras ang kanyang ina. Araw-gabi, siya ay nagpakapagod sa pananahi upang malikha ang damit na labis na ninanais ng kanyang anak. Ang ganda! Eksaktong ganito ang gusto ko. Maraming salamat, inay. Kinabukasan, inaya siya ni Ana. Sabrina, birthday ko ngayon. Sabi ni Mama, madami tayong cake mamaya. Namangha silang lahat sa ina ni Ana na napakaganda at elegante ang kasuotan. Umorder pa siya ng napakaraming cake para pagsaluhan ng lahat. Kaya nang dumating ang ina ni Sabrina upang sunduin siya, Narito na pala ang aking katulong. Ipadadala ko na lang ang aking bag at paaalisin. Inay, dali! Dalhin mo ito. Uuwi na lang ako ng mag-isa. Iha, mukhang hindi ka mapakali. Para kumalma ka, may libre at espesyal kaming cappuccino para sa iyo. nagalak si Sabrina. Ang cappuccino ay nakakaakit at ang halimuyak nito ay animoy isang mahiwagang gayuma. Naway nagustuhan mo. Kinabukasan, nagising si Sabrina na puno ng sigla at pananabik, sapagkat iyon ang araw ng dakilang paligsahan. Isinuot niya ang pinakamamahal na bestida at masayang umikot sa harap ng salamin. Ngunit nang makita niya ang kanyang anyo, nagimbal siya sa gulat. Ang kanyang ulo'y naging isang tasang cappuccino. Nabahala siya't hindi alam ang gagawin. Sandali siyang nag-alinlangan kung dadalo pa ba siya. Ngunit ang paligsahan ang kanyang pangarap at sa kanyang katigasan ng loob, nagpasya siyang lumaban. Ibinuhos niya ang lahat sa kanyang pagtatanghal, hindi alintana ang kanyang anyo. Tignan nyo! Si Ballerina Cappuccina! Subalit ang mga manonood ay di mapigilang tumawa, sapagkat inakala nilang isang maskot ang sumasayaw upang sila'y libangin. Hindi na kinaya ng dalagang balerina. Umiiyak siyang tumakbo pabalik sa likuran ng entablado, hindi tinapos ang kanyang palabas. Doon, natagpuan siya ng kanyang ina. Dahan-dahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat
at niyakap siya ng mahigpit. Ina, paano mo nalaman na ako ito? Tanong ni Sabrina. O aking anak, ako mismo ang tumahi ng bestidang yan sa loob ng maraming araw. Higit pa riyan. Anak kita. At anak kailanman, kilala kita. Ano man ang iyong anyo. Magkahawak kamay silang naglakad pa uwi, habang ang mga tao'y nakatingin sa kanila na may pagtataka. Kauwi, nahihiyang nagtanong si Sabrina. Ina, hindi ka ba nahihiya sa aking anyo? Anak ko, palagi akong magiging proud sa'yo. Anumang sitwasyon, anumang makita ng mundo. O ina, patawarin mo ako sa lahat. Nangangako ako, mula sa araw na ito, magiging mas mabuti ako. Nagbago ang batang balerina. Mula noon, ipinagmalaki niya ang kanyang ina. Tinupad ang kanyang mga gawaing bahay at ipinagpatuloy ang kanyang mga pangarap. Hanggang sa dumating ang araw na nawala ang sumpa. Nawala ang hugis tasa na anyo at bumalik ang ulo niya sa dati. Masayang-masaya ang mag-ina. Nagpatuloy si Sabrina sa kanyang pangarap gamit hindi lamang ang talento, pati ang taglay na magandang kalooban.